Kumusta Pinoy Travelers? King here. And today, itutuloy natin yung Baler 2025 guide. And this time, kasama na po yung mga suggested itineraries for a 2 to 3 day stay sa Baler and mga nearby towns. So, ito na po ang ating suggested itinerary. So, midnight ang alas dito sa Manila or Cubao. Ang dating natin sa Aurora or Baler is before dawn or mga madaling araw pa. So, let me help you create a good itinerary para hindi na po maubos yung energy ninyo at para fresh pa rin tayo sa OOTD natin within the day. So, upon arrival sa Baler, marami pong tricycle na nandun at pwede kayong ihatid dun sa hotel of your choice. So, please coordinate na lang po tayo sa ating mga hotel kung nag-accept sila ng early check-in or kailangan nyo mag-book for the day para pagdating ninyo ng hotel, diretsong pahinga na po kayo. I think mas better po yun para at least may energy kayo for the day para gumala. So para po kung halimbawa magstay kayo sa Baler ng one night, okay, 1 night and 2 days, including your arrival time. So yung arrival day ninyo, ito na yung magiging parang first day ninyo, okay? So as early as 6 a.m., ito yung inyong early check-in or possible arrival time. So first day, dadating kayo ng mga 6 a.m. sa inyong hotel or sa Baler mismo. Take nyo na yung opportunity to take pictures by the beach kasi guys, yung coastline ng Baler Aurora, it's a perfect place to go to pag sunrise. Kasi guys, sobrang ganda ng sunrise sa Aurora. Pwede kayo mag-picture doon or gusto nyo magmuni-muni kayo habang nag-aantay sa inyong hotel. Pag naka-check-in na kayo, pagpahinga kayo until 12 noon. So gumising na kayo around lunchtime para at least may time kayo na makapagpahinga. Kasi yung mga activities na gagawin natin dito is better siya gawin in the afternoon dahil na rin siguro sa location ng araw, hindi na kayo masyadong masusunog or maganda yung lighting niya. Maganda yung lighting effect sa pictures. So I suggest na sa mga places na babanggitin ko, maganda siyang gawin after lunch na. Alis kayo ng mga 1 p.m. sa inyong hotel at explore nyo muna yung Museo de Baler na nasa town proper. Okay? Na nandun lang yun sa town proper ng Baler. So around 2 p.m., may mga 20 to 30 minutes travel time, puntahan nyo na agad yung pinakamalayo, which is the Digisit Beach and Rock Formations. So dito may rock formations and may waterfalls, tabing kalsada guys. Bali na vlog na natin to last time, so ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Click nyo lang po, balikan nyo po, makikita nyo po dun yung content natin. So mga 3 p.m, ganun din po yung Baler Fishport, and nandaanan nyo rin po yung Ermita Hill. Pero as of January 2025, nung last nating daan doon, nakasarado po siya. Pero if ever na-open siya guys, puntahan nyo pa rin yun. Napakagandang spot po nun. At overview, makikita nyo yung Pacific Ocean and the Sabang Beach. May extra time kayo, maganda rin na bumisita sa may hanging bridge sa Baler. So dito, hindi lang yung hanging bridge ang makikita ninyo, kundi napakagandang view ng river, ng dagat. Also, you can buy pasalubong here. And nire-recommend ko bumisita dito kasi maganda rito mag-picture taking. It's very IG worthy. Bali itong sa footage natin, hapon kami pumunta dito. So nasa inyo yan kung gusto nyo pumunta dyan in the morning or late in the afternoon. Anyway, parehong maganda pa rin naman sa picture. And then after nyo pasyalan ng Ermita Hill, kung open, pwede na po tayong bumalik sa Baler Town proper. Pwede na kayong mag-early dinner, mag-coffee, and bumili ng mga pasalubong. So, ayun. Nasa inyo na yun kung babalik na kayo ng hotel or gigimik pa kayo around town. Kasi okay naman po ang nightlife sa Baler Aurora. So, ito po ang ating suggested itinerary for day 2, which is more on a land tour, waterfalls, and kung may time pa, buying pasalubong. So, gising kayo ng mga 5:30 guys kung kaya kasi maganda ulit mag-sunrise by the beach. So, guys, if nasa Baler na kayo, take nyo na yung chance na makita yung sunrise kasi guys, it's really, really worth it. So after breakfast, suggest ko rin na mag-leave kayo ng mga 8 a.m. Huwag naman yung sobrang aga guys ha. Okay na yung 8 a.m. Travel time is 30 to 40 minutes naman, papuntang Kaunayan Falls. So ito yung inyong first destination for that day. Kaunayan Waterfalls. At on the way there, pwede na kayong dumaan ng market to buy your food.
nalulutuin for lunch. Okay? Kung gusto nyo mag-lunch doon, pwede naman kasi pwede mag-ihaw. O, nasa inyo naman yun guys eh. Kung gusto nyo bumili lang kayo ng pagkain, doon nyo kainin. Sarap mag-picnic doon, mag-swimming, take pictures as well. And sinadjust yun nung isa sa mga nakausap natin na visitor doon sa last vlog natin. So, isang Aurora sa sinasuggest kong places to visit this 2025. Kasi guys, hindi nyo na kailangan mag-aeroplano. Sasakay lang kayo ng bus or kung may kotse kayo, it's only mga 4.5 to 6 hours. Depende naman yun sa pace ninyo. Kasi nandito lang naman sa Luzon guys eh. And sa Aurora province, may white sand beaches, may waterfalls, rock formations, at hindi pa siya ganun ka-gentrified guys. Unlike, ayoko na magbanggit ng ibang lugar, pero hindi overpricing dito guys. Samantalahin nyo na. Okay, maraming spots dito na libre. Wala pang entrance fees, wala pang gate fees. Kaya ini-insist ko this 2025, Baler is a must. Ilagay niyo po sa bucket list niyo ang Aurora Province. So getting to Aurora, kung kayo magko-commute, best option po natin is yung Joy Bus. Yes. Umaalis po siya ng mga 12 midnight, 1 a.m., 2 a.m. Sometimes, nag-extend po, depende po sa dami ng passengers. So, fare dito is 920 pesos as of January 2025. Please paki-correct na lang ako kung nagbago na, kung bumababa or tumaas. Please comment down sa comment section, okay? So, good thing about Joybus is, by the way guys, hindi tayo sponsored ha. Nagsasuggest lang po tayo ng mga options natin papunta ng Baler, Aurora. So, good thing about Joybus, hindi po ito nagpipick up ng mga passengers on the way to Aurora. So, mabilis po yung biyahe nito kasi syempre wala na mga additional stops. Also guys, pero kayo naman kung need yung pa-drop off somewhere in Nueva Ecija or in any Aurora towns, pwede naman kayo magpababa. Magbababa naman sila guys. Hindi na sila nagpipick up ng pasahero on the way. Okay? So, mas mabilis ang biyahe, may free snacks, may water pa nga minsan. So kung ginawin kayo, pwede rin kayo mag-request ng extra blanket. Option natin is their regular aircon bus. Okay, so yung Genesis Transport po yung next option natin. So umaalis din po ito ng 12 midnight, sometimes earlier pa nga eh. Last trip po nito is 11 a.m. Okay, 11 a.m. So mga 3 to 4 trips po sila sa per day. And dumidepende po ito sa volume ng customer. So guys, mas maganda kung halimbawa midnight yung trip nila, as early as 10 p.m., please be at the terminals na. Kasi pag napuno yun, umaalis din sila kaagad. So yun, better agahan natin sa terminal. At ang terminal po nila is nasa Cubao. Ilalagay ko po sa screen yung full address or yung ipipin niyo sa Grab pagdating nyo ng Cubao. So, fare information naman po. Sa regular aircon bus ng Genesis, as of January 2025, nasa 630 or nasa 640 pesos. So, kung nagbago po yung pricing nila, please pa-comment naman po sa comment section down below. So, kung manggagaling naman po kayo sa Central or Northern Luzon, may mga bus trips po na papunta ng Baler na umaalis sa mga lugar na to. Gaya ng, kung nasa Central Luzon kayo, sa Cabanatuan Central Terminal, at meron din pong bus na nanggagaling sa Baguio. So, I'm not sure if updated pa rin itong information, pero yung Lizardo bus, meron po siyang vice versa na trip from Aurora to Baguio or from Baguio to Aurora. So, una po, thank you sa mga nanood ng Aurora vlog natin. And guys, para sa isang baguhang travel content creator, sobrang laking help po nun at sobrang natuwa ako sa naging reception ninyo. And guys, please comment naman kayo down below kung may mga suggestions kayo na gusto nyong i-explore natin. Thank you. Please subscribe to my channel.
Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, and follow me on my other social media accounts. Thank you po. Drowning in attraction, only one way to describe it.